Sa mismong gabi ng bagong taon, tinawagan ko ang pulis para sa sarili kong anak. At dahil sa tawag na iyon, winakasan ko ang lahat. Ang pamilyang binuo ko, ang kinabukasang inakala kong para sa kanila, ang tiwalang ibinigay ko sa kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinira ko lahat sa isang iglap. Maaring isipin ng iba na ito ay isang kalupitan, isang bagay na hindi kayang gawin ng isang ama. Pero hindi nila alam kung ano ang narinig ko. Hindi nila alam ang ginawa niya sa akin. At hindi nila alam na sa gabing iyon, hindi na ang anak ko ang kausap ko. Isang halimaw na ang kaharap ko. Nag-umpisa ang lahat sa isang hapunan. Isang simpleng salo-salo para sa bagong taon. Ang unang bagong taon na wala ang aking asawang si Elena. 3 taon na rin pala. Parang kahapon lang, naalala ko pa nung huling bagong taon namin, natatawa niyang sinunog ang lecheflan. Mateo, sabi niya, 42 taon na tayong kasal, pero itong oven hindi ko pa rin makuha. Hinalikan ko siya sa noo at sinabing perpekto ang lahat. Hindi perpekto ang lecheflan, pero siya ang perpekto. Ngayong gabi, ang handa ko ay binili lang. Ang lamesa ay parang napakalaki. At sa unang pagkakataon sa loob ng 43 taon, mag-isa akong magho-host ng bagong taon. Hindi pala ako lubusang mag-isa. Darating ang anak kong si Marco, kasama ang kanyang pamilya. Dapat sana ay gumaan ang loob ko, pero hindi. May kung anong kaba sa dibdib ko. Tumunog ang doorbell bandang 5:30 ng hapon. Binuksan ko ito at nakita ko si Marco, pinapagpag ang putik sa kanyang sapatos. Sa likod niya ay ang manugang kong si Isabel na may peking ngiti na laging nakapaskil sa kanyang mukha. At si Miguel, ang aking siyam na taong gulang na apo, mahigpit na hawak ang kanyang backpack na parang isang panangga. Dad, bati ni Marco, sabay yakap sa akin ng mabilis. Naamoy ko ang isang mamahaling pabango bago ito. Nang bumitaw siya, napansin ko ang relo sa kanyang pulso. Isang Rolex, kulay rose gold. Ang klase ng relo na ang presyo ay higit pa sa 6 na buwang sahod ko bilang isang guro sa high school. Noong nakaraang buwan lang, nagkwento siya sa akin. Dad, kipit kami ngayon, sabi niya. Ang hirap ng buhay, ang real estate matumal, halos hindi kami makahinga sa mga gastusin. Nag-alok ako ng tulong, tumanggi siya. Pero ang relo sa kamay niya, iba ang sinasabi nito, iba ang kwento. Akin na ang mga jacket ninyo, sabi ko. Inabot sa akin ni Isabel ang sa kanya. Napansin ko rin ang kanyang handbag sa ibabaw ng lamesa. Isang Prada. Hindi bababa sa 150,000 piso, kung hindi man higit pa. Ang bango ng pagkain, Dad, sabi ni Isabel ng may pilit na kasiglahan. Ano po ang handa natin? Lechon manok, mashed potatoes, at ang paboritong kaldereta ni Elena, sagot ko. Nakita kong bahagyang nagbago ang ngiti niya. Ang sarap niyan. Pumunta kami sa hapagkainan. Inayos ko ang 4 na upuan sa mesang gawa pa ng aking ama. Isang mesang puno ng mga alaala, puno ng mga gasgas mula sa mga dekada ng pagsasalo ng pamilya. Hinila ni Marco ang upuan para kay Isabel, tapos ang sa kanya. Ang mga mata niya agad na bumalik sa kanyang telepono. Umupo si Miguel sa tabi ko, tahimik, kinulo ko ang kanyang buhok. Kamusta ang school, buddy? Tanong ko. Okay lang po, sagot niya nang hindi man lang tumitingin. 38 taon akong nagturo. Alam ko ang pagkakaiba ng okay lang sa isang batang may pinapanood na hindi niya maintindihan. At si Miguel, pinapanood niya ang kanyang ama. Ang telepono ni Marco ay tumunog, minsan, 2 beses, 3 beses. Sa bawat tunog, humihigpit ang kanyang panga. Titingnan niya ang screen, mamumuti ang kanyang mga buko sa daliri, tapos ibababa niya ito nang hindi sumasagot. Ang kanyang katahimikan ay nakakabingi. May problema ba sa trabaho? Tanong ko habang inaabot ang manok. Wala po, sagot niya. Ang parehong walang lamang salita na ginamit ni Miguel kanina. Si Isabel ang nagsalita para punan ng katahimikan. Mga kwento tungkol sa mga sale sa mall, sa mga kapitbahay, sa school play ni Miguel. Tumango-tango lang ako sa mga tamang pagkakataon, pero ang mga mata ko nakatuon kay Marco, ang anak ko. Madali siyang basahin dati. Nung bata pa siya,
Lahat ng emosyon niya nakikita sa mukha niya. Pero sa pagitan ng paglalaro ng basketball at pagiging real estate developer, natuto siyang magtago. Ngunit ang isang ama, nakakaramdam. At ngayong gabi ang nakikita ko sa kanya ay takot. Isang malalim na takot. Tumunog ulit ang telepono. Nahulog ang tinidor ni Marco sa plato. Sorry, bulong niya. Yung trabaho, kasi hindi niya tinapos ang sasabihin. Ang telepono ay nasa tainga na niya at ang upuan niya ay umusog pa atras. Kailangan kong sagutin to. Ang mangiti ni Isabel ay hindi nagbago. Sige, honey. Tumingin si Marco sa screen at may nagbago sa kanyang mukha. Sandali lang ako, sabi niya at naglakad papunta sa bodega sa likod ng bahay. Narinig ko ang pag-click ng pinto. Ang mga yabag niya ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang nawala sa katahimikan. Pero hindi pa iyon ang katapusan. Iyon palang ang simula dahil ang ginawa niya sa bodega, ang sinabi niya sa telepono, iyon ang sumira sa lahat at hindi niya alam may nakarinig sa kanya. Hindi niya alam na ang sarili niyang anak ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil ang hustisya, minsan hindi ito paghihiganti, minsan ito ay pagtatama sa isang kasalanang hindi mapapatawad. At iyon pa lang ang simula. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka dito, mag-subscribe na sa channel at pindutin ang like button. At pakisabi na rin sa comments section kung saan ka nanonood ngayon. Salamat sa inyong pakikinig! Nagpatuloy sa pagsasalita si Isabel tungkol sa mga pinamili niya, mga murang bilihin, ngunit ang isip ko ay wala na roon. Lumilipad ito, nakatutok ako kay Marco, o mas tamang sabihin sa pinto ng bodega kung saan siya pumasok. May kung anong hindi tama. Ang buong gabi ay nababalot ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng paparating na unos. Habang ang lahat ay nagtatawanan sa sala, ako naman ay nakikinig sa katahimikan. Sa katahimikan na iniwan ng pag-alis ni Marco. Habang nagpapatuloy ang daldalan ni Isabel, napansin ko ang apo kong si Miguel. Ibinitin niya ang kanyang tinidor. Ang kanyang batang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata nakatitig sa walang laman na pintuan kung saan nawala ang kanyang ama. Parehong-pareho ito sa ekspresyon niya 3 taon na ang nakalipas noong libing ni Elena. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang kamatayan pero sapat na ang kanyang edad para malaman na may isang bagay na napakasama at napakasakit na nangyayari. Bago ko pa man siya matanong kung ayos lang siya, itinulak ni Miguel ang kanyang upuan at tumayo. Gagamit lang po ako ng banyo, pabulong niyang sabi at halos tumakbo na siya. Anak, gamitin mo yung banyo sa taas, narinig kong sabi ni Isabel pero huli na, wala na si Miguel. Nagpatuloy ako sa pagliligpit ng mga plato, kalahati lang ng tenga ko ang nakikinig sa mga kwento ni Isabel, pero may bumabagabag sa akin. Hindi umakyat si Miguel sa taas. Narinig ko ang mga yabag niya, papunta sa pasilyo. Papunta sa direksyon ng bodega. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Ibinalik ko ang mga plato sa mesa at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto ng bodega. Ngunit bago pa man ako makarating doon, bumukas ito ng malakas si Miguel. Halos matumba siya sa paglabas. Ang kanyang mukha puting-puti na parang papel. Sinalo ko siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Nanginginig ng husto. Anong nangyari? Bulong ko habang hinihila ko siya papunta sa kusina, palayo sa mga mata ni Isabel. Ang maliliit niyang kamay ay humigpit sa akyero. Lolo, narinig ko si Papa. Nakikipag-usap. Hinaplos ko ang kanyang likod, sinusubukang pakalmahin siya. Anak, hindi magandang makinig sa usapan ng iba. Ngunit pinutol niya ang sasabihin ko. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Lolo, pinag-uusapan ka niya. Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Isang lamig na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Sabi niya, mamamatay. At ngayong gabi, sa pangalan ninyo, Lolo, lumuhod ako para magpantay kami. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan. Sigurado ka ba, Miguel?
Sigurado ka ba sa narinig mo? Tumango siya, nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, generator at carbon something, carbon monoxide. At pagkatapos may mga numero siyang binanggit, malalaking numero. 15 milyon, sabi niya, 15 million pesos. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng aking mga paa, parang umikot ang buong kusina. Humigpit ang kapit ko sa balikat ni Miguel para hindi ako matumba. 15 milyon. Iyon ang halaga ng aking life insurance. Ang policy na kinuha ko para sana sa kinabukasan nila, para sa kanila. At si Marco, siya ang nag-iisang benepisyaryo. Hindi maaari, imposible, nagkakamali lang si Miguel. Baka usapan tungkol sa isang kliyente, isang property, insurance claim ng iba. Ang anak ko, ang sarili kong anak, hindi niya magagawa ito. Hindi niya kayang gawin sa akin ito. Pero ang mga kamay ko, nanginginig. Ang tuhod ko, nanghihina. Nakita ka ba niya? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. Umiling si Miguel. Nagtago po ako sa likod ng mga kahon, Lolo, pero iba po ang boses ni Papa, hindi po siya ganon. Bigla may narinig kaming mga yabag sa pasilyo. Papalapit, pabalik. Si Marco, hinigpitan ko ang hawak sa balikat ni Miguel. Huwag kang magsasabi kahit kanino, kahit isang salita. Pangako mo sa akin, Miguel? Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Pumukas ang pinto ng kusina. Si Marco, nakatayo siya roon, nakatingin sa aming dalawa. Okay lang ba ang lahat dito? Tanong niya. Ang kanyang boses, kaswal, parang walang nangyari. Pero ang kanyang mga mata, hindi. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa akin at kay Miguel. Tinitimbang kami. Sinusuri, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ng aking apo sa loob ng aking palad. Naririnig kaya niya ang kabog ng dibdib ko? Alam ba niya na alam na namin? Marco, nandito na ang mga Henderson. Sigaw ni Isabel mula sa sala. Tumalikod si Marco, ngunit bago siya tuluyang umalis, may nakita ako sa kanyang mukha. Pagkalkula, parang isang chess player na nag-iisip kung isasakripisyo ba ang isang piyesa o hindi. Tumunog ang doorbell, ang pamilyang Henderson. Ang aming kapitbahay sa loob ng 15 taon dumating na may dalang pagkain at mga ngiti. Susunod sa kanila ang mga Miller, ang mga Kowalski, mga pamilyar na mukha na pumupuno sa aming tahanan tuwing may okasyon mula pa noong lumipat kami ni Elena dito. Magiinuman sila ng champagne, magtatawanan, magbibilang hanggang hating gabi. At wala ni isa sa kanila ang makakaalam. Walang sinuman ang makakaalam na ako na nakatayo sa aking kusina, hawak ang nanginginig na kamay ng aking apo, ay katatuklas lang ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, ang batang tinuruan kong magbisikleta, magsintas ng sapatos at malaman ang tama sa mali, ay may planong patayin ako ngayong gabi. Sa sumunod na kalahating oras, gumanap ako bilang isang magiliw na host, isang automatikong pagganap. Nakipagkamay ako, tumanggap ng mga pagkain at tumawa sa mga birong hindi ko naman narinig. Ang mga Henderson, ang mga Miller, ang mga Kowalski, mga kapitbahay sa loob ng 20 taon, pinuno nila ang aking bahay ng init at tawanan. Pero ang tanging naririnig ko lang ay ang boses ni Miguel, generator, carbon monoxide. Ngayong gabi, kailangan itong maging isang pagkakamali, isang usapan tungkol sa ari-arian ng isang kliyente na mali lang ang pagkakaintindi ni Miguel. Ang anak ko, hindi niya magagawa ito, hindi niya kaya. Pero kailangan kong malaman, kailangan kong makasiguro. Bandang 7:00 ng gabi, nakita kong binabati ni Marco ang pamilyang Patel sa may pinto, nakatalikod siya sa akin. Ito na ang pagkakataon ko. Ngayon, hindi na. Parang lumalamig yata sa loob ng bahay, sabi ko sa lahat, sapat na malakas para marinig nila. Titingnan ko lang saglit ang generator sa bodega. Naku, Dad, hayaan mo na si Marco ang gumawa niyan mamaya, protesta ni Isabel. Pero naglalakad na ako. 20 taon ko nang chinecheck ang generator na, yan, saglit lang ito. Bumaba ako sa mga hagdan patungo sa bodega. Bawat hakbang ay parang pagbaba sa isang bangungot. Ang bodega ay malamig, tahimik. Lumapit ako sa maliit na generator na nakatabi sa isang sulok. Luma na ito pero inaalagaan kong mabuti.
Iyon ang ginagamit namin tuwing may brownout o para sa mga ilaw tuwing Pasko at Bagong Taon. Lumuhod ako at sinuri ang tambutso nito, ang exhaust vent. Sinundan ng aking mga daliri ang daanan nito. Dapat ay nakaturo ito palabas sa isang butas sa pader, pero hindi. Iba na ang direksyon nito. May nagbago. Joe, may kumala sa external pipe at itinuro ito paitaas. Direkta. Papunta sa sahig na may butas ang floor vent na diretso sa ilalim ng aking silid tulugan. Ang pagkakagawa ay bago. Nakikita ko ang mga bagong gasgas sa mga koneksyon ng tubo. Nanikip ang lalamunan ko. Malapit sa generator, may isang basurahan. Sa loob nito, ang CO detector ko. Ang carbon monoxide detector na binili ko noong 1 taon lang. Kinuha ko ito. Pinuksan ko ang takip ng baterya. Ang baterya buo pa, 9 na boltahe, fully charged. May sadyang nagtanggal nito, may sadyang nagtago nito sa basurahan. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabuo sa aking isipan nang may nakakatakot na kalinawan. Kapag pinaandar ang generator ngayong gabi para sa mga ilaw ng Bagong Taon, ang carbon monoxide ay hindi lalabas. Papasok ito. Aakyat ito sa aking silid tulugan. Matutulog ako at hindi na magigising. Aksidenteng pagkalason sa CHU, isang trahedya. Karaniwan sa mga lumang bahay na may mga lumang kagamitan at si Marco, makukuha niya ang 15 milyong piso. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking telepono. Kinunan ko ng litrato ang lahat. Ang binagong tambutso mula sa 3 magkakaibang anggulo. Ang CO detector sa loob ng basurahan, ang serial number ng generator. Ang aking likas na pagiging guro ay lumabas. I-dokumento ang lahat. Sa itaas ko, narinig kong lumangit-ngit ang sahig, mga yabag, mabagal, sinadya. Tumatawid sa sahig ng kusina, palakas ng palakas, palapit ng palapit, may isang taong naglalakad papunta sa pinto ng bodega. Dad? Boses ni Marco mula sa itaas ng hagdan. Agad kong isinilid ang telepono sa aking bulsa. Ang ebidensya ay parang apoy na nagiinit sa aking dibdib. Check ko lang ang filter, sigaw ko pabalik. Pinipilit na maging normal ang aking boses. Bawat pantig ay parang pagbuhat ng isang malaking bato. Ayos lang ang lahat. Aakyat na ako. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Sapat na ang haba para isipin kong pababa siya, mahuhuli niya ako hawak ang mga litrato at malalaman niyang, "Huwag kang magtagal diyan," sabi niya sa wakas. Mas mahina na ang boses. Lumalamig na. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Naiwan akong mag-isa sa bodega, nakatitig sa generator na dapat sana'y papatay sa akin ngayong gabi. At naramdaman ko ang isang bagay na malamig at matigas na namuo sa aking dibdib. Hindi na takot. Iba na, isang bagay na malapit sa galit. Ang anak ko, ginawa niya ito. Pinaluktot niya ang metal at binago ang direksyon ng mga tubo gamit ang sarili niyang mga kamay. Binalak niya ang aking kamatayan habang nakaupo sa tapat ko sa hapagkainan. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, bawat hakbang ay sinusukat. Sa itaas, Sa itaas, naririnig ko ang musika, ang tawanan, ang pagdiriwang. Dito sa ibaba sa bodega, katatagpo ko lang ng patunay na gusto akong patayin ng kaisa-isa kong anak. Pag-akyat ko, para akong multo na naglalakad sa gitna ng mga buhay. Ang bawat ngiti ay parang isang maskara. Ang bawat halakhak ay parang isang insulto. Nakita ko si Marco na nakikipag-usap sa mga bisita, hawak ang isang baso ng champagne, tumatawa sa isang biro. Ang galing niyang umarte. Napakagaling. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, iisipin kong siya ang perpektong anak, ang mapagmahal na anak na kasama ang kanyang ama sa pagsalubong sa Bagong Taon. Kailangan kong mag-isip, kailangan kong kumalma. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ang bawat galaw ko ay tinitingnan. Ang bawat salita ko ay pinapakinggan. Lumapit ako sa grupo, ngumiti. "Mukhang masaya ang usapan ninyo," sabi ko. Tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay nagsusuri. "Dad, okay ka lang ba talaga?" Namumutla ka. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay perpekto. Tunog tunay, pero alam ko na ngayon, isa itong pag-arte. "Pagod lang siguro," sagot ko. "Alam mo na ang paghahanda para sa gabing ito." Tinapik niya ang likod ko.
Kung ganun, Dad, bakit hindi ka pa magpahinga? Huwag mo nang hintayin ang hating gabi. Mahaba pa ang araw bukas. Ang bawat salita niya ay parang isang patalim na dahan-dahang itutusok sa akin. Bawat mungkahi na magpahinga ako ay isang paalala ng kanyang plano. Isang countdown sa aking kamatayan. Kailangan kong umiwas. Gusto kong makita ang hating gabi kasama si Miguel. Sabi ko, isang dahilan na alam kong hindi niya matatanggihan. Hindi pa ako pagod. Masyado akong nag-e-enjoy. Nakita kong bahagyang kumunot ang kanyang noo. Isang maliit na senyales ng pagkadismaya, pero agad din itong nawala na palitan ng isang ngiti. Sige, Dad, kung iyan ang gusto mo. Lumayo siya, pero ramdam ko pa rin ang kanyang mga mata sa akin. Mula sa kabilang sulok ng sala, pinapanood niya ako. Bawat baso ng tubig na iniinom ko, bawat taong kinakausap ko, para akong isang preso sa sarili kong bahay. Bandang 9:30, napansin ko sina Marco at Isabel sa kusina. Hindi nila ako nakita na nakatayo sa may pintuan, nagmamasid mula sa dilim. Umiling-iling si Isabel, mariin. Hinawakan ni Marco ang kanyang pulso, yumuko at may ibinulong. Nakita kong namutla ang mukha ni Isabel. Pinitawan siya ni Marco, tumango si Isabel. Kasabwat siya, alam niya. Mula sa simula, alam niya ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang gusto akong patayin ng anak ko o ang katotohanang ang ina ng aking apo ay pumayag dito. Umatras ako bago pa nila ako makita. Kailangan kong protektahan si Miguel. Iyon ang naging pinakamalinaw na bagay sa aking isipan. Ano man ang mangyari sa akin, kailangan kong iligtas ang bata. Nakita ko si Miguel sa sofa, nagkukunwaring naglalaro sa kanyang tablet. Umupo ako sa tabi niya, pinanatiling kaswalang aking boses. Miguel, pwedeng humingi ng pabor si Lolo? Tumingala siya sa akin. Ano po yun, Lolo? Dito ka na sa sofa matulog ngayong gabi. Manood ka ng mga pelikula. Sabihin mo sa mama mo na gusto mong magpuyat. Nakita kong naguluhan siya. Pero hinawakan ko ang kanyang balikat, mas mahigpit ngayon. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. Miguel, importante ito. Kung may mangyaring kakaiba, kahit ano, tumakbo ka sa kabilang bahay, sa mga Johnson. Tumawag ka sa 911. Sabihin mo sa kanila kung ano mismo ang narinig mong sinabi ni Papa. Naiintindihan mo ba? Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nakita ko ang takot na bumalik. Lolo, natatakot po ako. Nanikip ang lalamunan ko. Ako rin, buddy, ako rin. Pero magiging okay tayo? Pangako ko yan. Gusto kong maniwala sa sarili kong mga salita. Pero ang totoo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na oras. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang boses ni Marco ay nasa likuran namin. Malamig. Bigla, lumingon ako. Wala naman. Mga usapang lolo at apo lang. Alam mo na, ang mga mata ni Marco ay nanliit. Nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Maayos lang ba ang lahat? Tanong niya. Perpekto. Nagsinungaling ako. Pero hindi siya mukhang kumbinsido. Alam kong may hinala na siya. Ang laro ay nagiging mas mapanganib. Oras-oras, minu-minuto, nararamdaman ko ang paghigpit ng bitag. Si Marco ay palaging nasa malapit. Laging may dahilan para lumapit. Dad, mukhang pagod ka na talaga. Sige na, umakyat ka na. Ang bawat salita ay isang pagtulak. Isang pag-udyok na sundin ko ang kanyang plano. Mamaya na, lagi kong sagot. Hintayin na natin ang countdown. Kailangan kong bumili ng oras. Oras para makahanap ng tamang pagkakataon. Oras para makatawag ng tulong. Pero habang papalapit ang hating gabi, nauubusan na ako ng oras, nauubusan na ako ng mga dahilan, at alam ko, sa lalong madaling panahon, kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Isang desisyon na babago sa aming buhay magpakailanman. Ang pagpapanggap ay hindi magtatagal. Malapit nang matapos ang laro. At natatakot ako sa kung ano ang mangyayari kapag natapos na ito. Hindi ko na kaya ang pagpapanggap. Bandang 8:00, ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na mabuhat. Ang bawat ngiti ay parang isang sugat. Ang bawat pagtawa ay parang isang sampal. Paumanhin, sabi ko sa pamilyang Miller sa kalagitnaan ng aming usapan. Sumasakit ang ulo ko, kailangan kong mahiga sandali. Narinig ko ang mga bulungan ng pag-aalala habang paakyat ako sa hagdan.
Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa pagdiriwang at palapit sa isang madilim na katotohanan. Pagdating ko sa aking silid, isinara ko ang pinto at nilock ito. Ang tunog ng pag-click ng lock ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Sa likod ko, ang mga tunog ng party, mga muffled na tawanan, normalidad. Sa harap ko, ang aking telepono nagniningning sa mga litratong sana ay hindi ko nakita. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang kama kung saan kami ni Elena ay natulog sa loob ng 40 taon. Tinitigan ko ang ebidensya sa aking telepono. Ang ebidensya na ang aking anak ay may planong paslangin ako. Ngayong gabi, nag-scroll ako ulit sa mga litrato. Umaasang nagkamali lang ako ng interpretasyon. Pero malinaw ito. Hindi mapagkakaila. Sinadya. Biglang bumalik sa aking isipan ang isang alaala. Si Marco, 8 taong gulang, suot ang kanyang uniforme sa Little League. Mahal kita, Dad, sabi niya pagkatapos kong ihatid siya sa practice araw-araw sa loob ng 1 buwan. Kailan nawala ang batang yon? Kailan siya naging ganito? Naalala ko rin ang sinabi ni Elena. 2 buwan bago siya pumanaw dahil sa cancer, hinawakan niya ang aking kamay. Bantayan mo si Marco, sabi niya. Lagi siyang kumukuha ng madaling paraan, mga shortcut. Binaliwala ko iyon. Ambisyoso lang siya, Elena. Hindi, sabi niya. Desperado siya. At ang mga taong desperado, gumagawa sila ng mga desperadong bagay. Hindi ko naintindihan noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang mga senyales na binaliwala ko ay biglang nag-flashback sa aking isipan. Noong 1 taon, tinanong ako ni Marco tungkol sa aking life insurance. Nagtatanong lang, sabi niya. 6 na buwan na ang nakalipas. Iminungkahi niyang i-update ko ang aking huling habilin para sa estate planning, katwiran niya. 3 buwan na ang nakalipas, pinilit niya akong tumira sa kanila para daw magtulungan kami. Akala ko nagmamalasakit lang siya, nagpaplano na pala siya, estratehiko. Ang mga pagpipilian ko ay nag-uunahan sa aking isip. Harapin siya ng direkta. Hindi, desperado siya, mapanganib. Kung ma-corner siya, ano ang kaya niyang gawin? Umalis na lang ng bahay. At saan ako pupunta? Mag-check-in sa isang hotel sa bisperas ng bagong taon ng walang paliwanag? At higit sa lahat, ang silid ni Miguel ay nasa 2 palapag din. Ang carbon monoxide umaakyat. Kung paanda rin ang generator, mamamatay din si Miguel. Naisip ba yun ni Marco? O wala siyang pakialam? Ang huling tanong na iyon ang pinakamasakit sa lahat. Tawagan ang pulis ngayon. Oo, pero mahalaga ang timing. Kung malaman ni Marco na alam ko na, baka tumakas siya. O mas malala pa, kailangan kong maghintay. Maghintay hanggang sa malalim na ang gabi. Malapit na sa oras na inaasahan niyang matutulog na ako. Maghanap ng isang silid na may lock. Tumawag sa 911. Panatilihing ligtas si Miguel. Tiningnan ko ang baterya ng aking telepono. 47%. Sapat na. In-upload ko ang mga litrato sa cloud storage. Isang backup kung sakaling may mangyari sa aking telepono. Sa labas ng aking pinto, may narinig akong mga yabag sa pasilyo. Isang marahang katok. Ang boses ni Marco puno ng pag-aalala. Dad, kanina ka pa dyan. Ayos ka lang ba? Tumayo ako, ibinulsa ang aking telepono at binuksan ang pinto. Si Marco ay nakatayo sa may pintuan, ang liwanag mula sa pasilyo ay nasa kanyang likuran, sa kanyang kamay, isang baso ng alak, ruby red. Iniisip ko, baka gusto mo nito, sabi niya, humakbang papalapit. Ang kanyang ngiti ay mainit, pamilyar, ang ngiting nakita ko sa buong buhay ko. Malaking gabi ito, makakatulong ito sa iyong mag-relax. Inabot niya ang baso sa akin. Ang alak ay sumasalamin sa liwanag, halos itim. Baka makatulong pa ito para masarap ang tulog mo, dagdag niya. Ang salitang tulog ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang patalim. Tinitigan ko ang mukha ng aking anak. Gwapo pa rin. Nakikilala ko pa rin. Sinubukan kong hanapin ang halimaw sa ilalim nito. Pero ang nakikita ko lang ay ang batang pinalaki ko. Ang lalaking minahal ko at dahil doon, mas lalong sumakit. Kinuha ko ang baso ng alak mula sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang bigat nito. Naramdaman ko ang kanyang mga matang nagmamasid. Salamat, sabi ko.
Napakabait mo. Inumin mo na, Dad. Hindi siya gumalaw. Naghihintay. Itinaas ko ang baso sa aking mga labi. Hinayaan kong dumampi ang alak sa aking dila nang hindi lumulunok. Naramdaman ko ang pait nito. Pagkatapos ay ibinaba ko ito. Perpekto. Tatapusin ko ito sa ibaba. Nakita kong nag-relax ang mga balikat ni Marco. Naniwala siya. Mabuti, bumaba ka kapag handa ka na, nagsasaya na ang mga tao. Sa sandaling umalis siya, pumasok ako sa banyo at ibinuhos ang alak sa lababo. Pinanood ko itong umikot-ikot sa drain, maitim na parang dugo. Ang gabi ay lumalalim na. Ang dating masiglang tugtugan ng videoke ay unti-unti nang namamatay. Ang masasayang tawanan ng mga bisita ay napalitan na ng mga paalam. Isa-isa nang umaalis ang mga kamag-anak at kaibigan. Naririnig ko ang tunog ng mga makina ng sasakyan na umaandar, papalayo sa aming tahanan. Nakatayo ako sa may pintuan habang kinakamayan ang huling grupo ng mga bisita. Salamat sa pagpunta, pare, sabi ko sa kumpare kong si Berting, pilit ang aking mangiti, masakit sa panga. Masaya ito, Mateo, sa uulitin, sagot niya habang tinatapik ako sa balikat. Kung alam lang niya na ito na marahil ang huling beses na magkikita kami, gusto kong sumigaw, gusto kong sabihing, huwag kayong umalis, tulungan niyo ako. Pero nanatili akong tahimik, nakasarado ang aking bibig, kailangan kong maging matatag, para sa plano, para kay Miguel. Nang maisara ko na ang gate, bumalik ako sa loob ng bahay. Ang amoy ng beer, tirang pagkain, at usok ng sigarilyo ay humunlo sa hangin. Ang kalat ay nasa paligid. Mga baso na may lamang kalahati, mga platong may sarsa ng menudo at kaldereta. Sa gitna ng kalat na ito, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib. Kutob. Ito ang kutob na nararamdaman ng isang hayop bago dumating ang bagyo. Alam kong parating na ang unos, at ang unos na ito ay hindi dala ng hangin o ulan, kundi dala ng sarili kong dugo at laman. Kutob. Nakita ko si Marco at Isabel sa kusina. Nagliligpit sila ng mga bote, pero ang mga mata nila ay nag-uusap. Matatalim na tingin, pulungan na tila ahas na gumagapang. Alam ko ang ibig sabihin yon. Hinihintay lang nila na maubos ang tao, hinihintay lang nila na mapag-isa kami. Kailangan ko ng kumilos. Hinanap ng mga mata ko si Miguel, ang aking apo. Ang tanging liwanag sa madilim na bahay na ito, nakita ko siya sa sala, nakaupo sa sahig, naglalaro sa kanyang cellphone. Walang kamalay-malay, inosente, para sa kanya tapos na ang party at oras na para matulog. Hindi niya alam na ang gabing ito ay maaaring maging bangungot. Huminga ako ng malalim, pilit kong kinalma ang nanginginig kong mga kamay, lumapit ako sa kanya. Miguel, apo, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay mahina, malambing. Ayaw kong matakot siya agad. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay singkit at medyo mapungay na sa antok. Po, Lolo, matutulog na po ba tayo? Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ko ang kanyang balikat, mainit ang kanyang balat, buhay na buhay. Makinig kang mabuti kay Lolo, ha? Bulong ko. Tiningnan ko muna ang kusina upang siguraduhin na hindi nakatingin sina Marco at Isabel. Abala sila sa pagbubulungan. May ipapagawa ako sa iyo, isang secret mission. Sinubukan kong gawing parang laro, alam kong mahilig siya sa mga laro. Pero sa loob-loob ko, gusto kong umiyak. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at itakbo papalayo dito. Ano po yun, Lo? Tanong niya, medyo nagkaroon ng interes ang kanyang mukha. Ngayong gabi, huwag kang matutulog sa kwarto nyo ng mama at papa mo, seryoso kong sabi. Tinitigan ko siya sa mata para maramdaman niya ang bigat ng sinasabi ko. Dito ka matutulog sa sofa sa sala, kumunot ang noo niya. Bakit po? Ang tigas po diyan, masakit sa likod. Basta apo, sundin mo si Lolo, may dahilan ako, pakiusap ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok. At ito ang pinakamahalaga sa lahat, makinig ka. Inilapit ko ang bibig ko sa kanyang tainga. Halos pabulong na lang ang boses ko. Kapag may narinig kang sigawan, kapag may narinig kang kalabog o kahit anong kakaiba, huwag kang lalapit. Huwag na huwag kang pupunta sa akin. Naiintindihan mo? Nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mukha. Naramdaman niya siguro ang takot ko. Ang mga bata, malakas ang pakiramdam. Lolo, natatakot po ako.
Bakit po may sigawan? Nanginginig niyang tanong. Pinigil ko ang luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Wala, apo. Pakalang mag-away sina papa mo. Alam mo naman sila, di ba? Mainitin ang ulo. Tumango siya ng dahan-dahan. Sanay na siya sa pag-aaway ng mga magulang niya. Kapag narinig mo yon, pagpapatuloy ko, gusto kong tumakbo ka agad palabas ng pinto. Huwag kang lilingon. Tumakbo ka, papunta kina Aling Nena sa kabilang bahay. Mabilis kang tumakbo, ha? Gaya ng pagtakbo ni Flash. Tapos, sabihin mo kay Aling Nena na tumawag ng pulis. Tumawag sa 911. Sabihin mo, nanganganib ang buhay ni Lolo. Pagkasabi ko noon, niyakap ako ni Miguel, mahigpit. Ang maliliit niyang braso ay pumulupot sa leeg ko. Ayoko po, Lolo. Dito lang ako sayo, iyak niya ng mahina. Nadurog ang puso ko, ito ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging magulang. At Lolo, ang makita mong nasasaktan ng inosente dahil sa kasalanan ng matatanda. Inilayo ko siya ng kaunti at hinawakan ang kanyang mukha. Pinunasan ko ang luha sa kanyang pisngi gamit ang aking hinlalaki. Miguel, matapang ka, di ba? Ikaw ang sundalo ni Lolo. Kailangan kitang maging matapang ngayong gabi. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga sa akin. Kapag ligtas ka, masaya na si Lolo, okay? Tumango siya, bagaman tumutulo pa rin ang luha. Opo, Lolo, magiging matapang po ako. Good boy, sige na, humiga ka na sa sofa, magkumot ka, magtulog-tulugan ka, pero laksan mo ang pakiramdam mo. Tumayo ako. Masakit ang tuhod ko, pero mas masakit ang kalooban ko. Iniwan ko siya sa sofa. Nakita kong ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero alam kong hindi siya natutulog. Nagmamatyag siya. Naglakad ako pabalik sa kusina. Nadaanan ko ang isang salamin sa dingding. Tiningnan ko ang aking sarili. Matanda na ako, puti na ang buhok, kulubot na ang balat, mahina na ang katawan. Pero sa gabing ito, kailangan kong lumaban. Hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang isip. Nakita ako ni Marco. Pa, bakit gising pa si Miguel sa sala? Tanong niya. Malamig ang boses, walang galang. Gusto niyang manood ng TV. Hayaan mo na, birthday ko naman, sagot ko ng mahinahon. Sinubukan kong huwag ipahalata ang kaba sa dibdib ko. Bahala ka, sagot ni Marco sabay inom ng natitirang beer sa baso. Basta huwag siyang iiyak-iyak mamaya. Ang salitang mamaya ay parang punyal na tumarak sa dibdib ko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mamaya. Alam ko, umupo ako sa silya sa hapagkainan. Nasa harap ko ang aking anak at ang kanyang asawa. Ang mga taong pinakain ko, dinamitan at pinag-aral. Ang mga taong dapat ay nag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Ngayon, sila ang mga taong naghihintay na lang ng tamang tiyempo para tapusin ang aking hininga. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 11:00 na, malapit na. Sa bawat tikatak ng orasan, parang nababawasan ang oras ng buhay ko. Pero sa bawat tikatak din, lumalakas ang loob ko na ituloy ang plano para kay Miguel, para sa katarungan, at para sa leksyon na huli na pero kailangan pa ring ituro sa aking anak. Ang leksyon na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa dahas at kasakiman. Tahimik kong ininom ang aking tubig. Handa na ako. Bahala na ang Diyos sa mangyayari. Ang mahalaga na ibigay ko na ang huling habilin sa aking apo. Nasa kanya na ang susi ng aming kaligtasan. Ang katahimikan sa bahay ay nakabibingi. Wala ng tugtog, wala ng sasakyan sa labas. Tanging ang ugong ng refrigerator at ang mabibigat na hininga ni na Marco at Isabel ang naririnig ko. Nakaharap sila sa akin sa mesa. Ang mga mata ni Marco ay mapupula na dahil sa alak at marahil dahil sa droga. Hindi siya mapakali. Pasapaso ang tingin niya sa akin pagkatapos ay kay Isabel. Si Isabel naman ay nilalaro ang kutsilyo na ginamit panghiwa ng lechon kanina. Alam kong oras na. Kung hindi ako kikilos ngayon, baka hindi na ako abutin ng bukas. Dahan-dahan akong tumayo. Kumikirot ang mga kasukasuan ko, pero binaliwala ko ito. Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Marco. Mabilis. Tila ba ayaw niya akong mawala sa paningin niya? Iihi lang ako. Masakit na ang pantog ko, sagot ko. Sinikap kong huwag manginig ang boses ko. Matanda na, mahina na ang pantog. Nagkatinginan silang mag-asawa. Tumango si Isabel. Bilisan mo pa,
May pag-uusapan pa tayo tungkol sa titulo ng lupa. Titulo ng lupa. Iyon lang naman ang habol nila. Naglakad ako papunta sa banyo. Bawat hakbang ay parang paghakbang sa putikan. Mabigat, mahirap. Ramdam ko ang mga mata nila na nakatusok sa likod ko. Binabantayan ang bawat galaw ko. Pagpasok ko sa banyo, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Click! Nilock ko ito. Isang simpleng lock lang ito. Hindi nito kayang pigilan ng isang taong desididong pumatay. Pero ito lang ang meron ako. Ito lang ang pagitan ko sa buhay at kamatayan. Sumandal ako sa pinto, napapikit ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Parang jelly ang mga tuhod ko. Ang pawis ay tumutulo mula sa aking noo, pababa sa aking leeg. Kahit na malamig ang tiles ng banyo. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa ng aking pantalon. Muntik ko pa itong mabitawan dahil sa panginginig ng aking mga kamay. Madulas ang aking mga palad dahil sa pawis. Pinuksan ko ang screen. Ang liwanag nito ay masakit sa mata sa madilim na banyo. Pinindot ko ang mga numero. 911. Pinindot ko ang call. Itinapat ko ang telepono sa aking tainga. Ang bawat ring ay parang martilyo sa aking dibdib. Tuot. Bakit ang tagal? Bakit walang sumasagot? 911, what is your emergency? Sa wakas, isang boses. Boses ng babae. Kalmado, profesional. Tulong! Ang unang lumabas sa bibig ko, halos pabulong lang. Takot akong marinig nila ako sa labas. Tulungan niyo ako. Sir, pakilakasan po ng kaunti. Ano po ang nangyayari? Nasaan po kayo? Tanong ng operator. Inilapit ko ang bibig ko sa microphone ng telepono. Sinasapo ko ito ng kabilang kamay para kulungin ang boses. Nasa banyo ako, nagtatago. Ang anak ko, si Marco. Papatayin nila ako ngayong gabi. Tumulo ang luha ko habang sinasabi ko iyon. Napakasakit sabihin. Napakasakit aminin sa ibang tao na ang sarili mong dugo ay gusto kang patayin. Sir, ano pong address niyo? Ibinigay ko ang address. Mabilis, malinaw. Kabisado ko ito dahil dito ko itinayo ang pamilya ko. Dito ko sila pinalaki. At dito rin pala ako mamamatay kung hindi darating ang tulong. Habang kausap ko ang operator, nakarinig ako ng mga yapak papalapit sa pinto. Mabibigat na yapak. Napahinto ako sa pagsasalita. Pinigil ko ang aking hininga. Tok! 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 3 katok. Malakas. Pa? Boses ni Marco. Hindi ako sumagot. Mas lalo kong idiniin ang katawan ko sa pinto. Para bang matutulungan ng bigat ng matandang katawan ko ang manipis na kahoy na pinto. Pa, ang tagal mo naman dyan? Lumabas ka na. May halong inip sa boses niya at may halong galit. Bumulong ulit ako sa telepono. Nandyan na siya. Nasa labas na siya ng pinto. Parang awa niyo na, bilisan ninyo. Papunta na po ang mga pulis, sir. Huwag kayong lalabas. Huwag niyong ibababa ang telepono, sagot ng operator. Ang boses niya ang tanging kapit ko sa katinuan ngayon. Tok! 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 Mas malakas na ngayon. Umuuga na ang pinto. Mateo, buksan mo to! Hindi na, pa. Mateo na ang tawag niya sa akin. Wala na ang respeto. Wala na ang pagiging ama at anak. Tao na lang ako na humaharang sa gusto niya. Marco, huwag. Narinig kong sigaw ni Isabel sa labas, pero hindi siya sumisigaw para pigilan si Marco. Sumisigaw siya dahil nagmamadali. Bilisan mo, baka may tinatawagan yan sa loob. Tama si Isabel, matalino si Isabel. Alam niya ang galaw ko. Buksan mo, sabi Plug! Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto. Napatalon ako sa gulat. Muntik ko nang mabitawan ng telepono. Naramdaman ko ang pagyanig ng pinto sa likod ko. Sir? Sir? Nandyan pa po ba kayo? Tanong ng operator. Bakas na ang pag-aalala sa boses niya. Sinusubukan na niyang sirain ang pinto. Bulong ko. Humihikbi na ako. Wala na. Katapusan ko na. Sir, stay on the line. Malapit na ang mga pulis. Naririnig ko na ang sirena sa background. Sirena? Wala pa akong naririnig. Tanging ang kabog ng dibdib ko at ang pagwawala ni Marco ang naririnig ko. Blag, sunod-sunod na sipa at kalampag. Putang ina, buksan mo ito. Papatayin kita, sigaw ni Marco. Doon ko narinig ang katotohanan. Mula mismo sa bibig niya, wala nang pagpapanggap.
Wala nang aksidente. Papatayin niya talaga ako. Ang anak na kinarga ko noong sanggol pa siya. Ang anak na tinuruan kong magbisikleta. Ang anak na iniyakan ko nung nagkasakit siya ng dengue. Ang anak na iyon ay patay na. Ang nasa labas ng pinto ay isang halimaw na nilamon ng sugal at kasakiman. Napaupo ako sa sahig. Nanghihina na ako. Nakasandal pa rin sa pinto. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Diyos ko, kayo na po ang bahala kay Miguel, dasal ko. Kahit ako na lang ang kunin niyo, huwag lang ang apo ko. Sa telepono naririnig ng operator ang lahat. Ang pagmumura, ang pagbabanta, ang pagwasak sa pinto. Nire-record ang lahat. Ito ang magiging ebidensya. Ito ang magiging huling regalo ko sa katarungan. Unti-unting nagkakalamat ang kahoy sa paligid ng seradura. Nakikita ko na ang liwanag mula sa labas na sumisilip sa biyak. Isang sipa na lang. Isang malakas na sipa na lang at bubukas na ito. Nakita ko ang mata ni Marco na sumilip sa butas. Puno ng dugo. Puno ng puot. Huli ka, sabi niya. Pumikit ako ng mariin. Hinanda ko na ang sarili ko sa sakit. Hinanda ko na ang sarili ko sa dilim. Pero sa sandaling iyon, sa pinakahuling sandali ng aking pag-asa, wang! 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 Ang tunog ng sirena, malakas, malapit, nasa tapat na ng bahay. Narinig ko ang paghinto ng kalampag sa pinto. Narinig ko ang takbuhan sa labas. Pulis! May mga pulis! Tili ni Isabel. Napahagulgol ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Buhay ako, buhay pa ako. Sa kabilang linya, nagsalita muli ang operator. Sir, nasa labas na ang mga pulis. Ligtas na po kayo. Ibinaba ko ang telepono, niyakap ko ang aking sarili habang nakaupo sa malamig na sahig ng banyo. Ang luhang umaagos sa aking mukha ay halo-halong emosyon, ginhawa, sakit. At ang napakabigat na katotohanan na simula sa gabing ito wala na akong anak. Nawasak na ang pinto pero mas nawasak ang pamilya namin. At ang tunog ng sirena sa labas ay hindi lang hudyat ng pagliligtas. Ito ay tunog ng pagtatapos. Pagtatapos ng isang kasinungalingan na matagal naming pinaniwalaan. Hinihintay ko na lang na buksan ng mga pulis ang pinto. Handa na akong harapin ang bukas. Mag-isa man. Basta kasama ang katotohanan. Halos mawasak na ang pinto ng banyo nang biglang may narinig silang malakas na katok mula sa main door. Kasunod ang tunog ng sirena. Pulis! Buksan ang pinto! Natigilan si Marco, nanlaki ang mga mata ni Isabel. Sa labas ng banyo, narinig ni Mateo ang pagkataranta nila. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pinto ng banyo. Nakita niya si Marco, maputla at nanginginig. Ilang sandali pa puwersahang pumasok ang mga pulis. Nakita nila si Mateo na nakatayo, buhay ngunit wasak ang puso. Hulihin niyo sila, mariing sabi ni Mateo habang nakaturo sa sariling anak at manugang. Pa, hindi. Magpapaliwanag ako, sigaw ni Marco habang pinupusasan siya ng mga opisyal. Pa, lubog na lubog ako sa utang. Papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad. Kailangan ko lang ang pera ng insurance. Napatingin si Mateo kay Marco nang may halong pandidiri at awa. Dahil sa utang, kaya mong patayin ang ama mo? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Marco. Lahat. Sa gilid nakita nila si Miguel na nakatayo malapit sa sofa, umiiyak at takot na takot. Nakita ng bata kung paano dinaluhong ng mga pulis ang kanyang mga magulang. Nay, tay! Iyak ni Miguel. Huwag kang titingin, apo, sabi ni Mateo habang tinatakpan ang mga mata ng bata. Ito ang gabing gumuho ang kanilang pamilya, hindi dahil sa bagyo o kalamidad, kundi dahil sa kasakiman ng sariling kadugo. Lumipas ang ilang buwan, ngunit ang sugat ng gabing iyon ay sariwa pa rin. Inilahad sa korte ang lahat ng ebidensya, ang recording ng tawag sa 911 kung saan rinig ang pagbabanta at pagwawasak ng pinto, ang testimonya ni Miguel tungkol sa mga narinig niyang pagtatalo, at ang mga dokumento ng milyong-pisong utang ni Marco sa mga gambling lords. Sa loob ng korte, tahimik ang lahat ng basahin ng hukom ang hatol. Si Mateo ay nakaupo sa likuran, matanda na at pagod, ngunit desididong makamit ang katarungan. Sa kasong attempted parricide, ang akusadong si Marco ay napatunayang guilty, deklara ng hukom. Ang parusa ay reclusion temporal, mahabang taon sa kulungan.
Si Isabel naman ay napatunayang guilty sa conspiracy to commit murder dahil sa kanyang pakikipagsabuatan at pag-uudyok sa asawa. Walang emosyon sa mukha ni Mateo nang ilabas ng mga gwardya ang mag-asawa. Humingi ng tawad si Marco habang dumadaan sa harap ng ama, ngunit tinalikuran lamang siya ni Mateo. Ang hustisya ay nakamit, ngunit walang nanalo. Si Mateo ay mag-isang magpapalaki sa kanyang apong si Miguel. Ang kayamanan at lupain na pinag-imbutan ni Marco ay mananatili kay Mateo, ngunit ang pamilyang buo na kanyang pinangarap ay habambuhay ng nawasak. Sa huli ang batas ay nagbigay ng parusa, ngunit ang sakit ng pagtataksil ng isang anak ay habambuhay na dadalhin ng isang ama. Lumipas na ang bagyo, literal at talinghaga. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing yon, ang gabing yumanig sa buong pagkatao ko. Ang gabing kinailangan kong pumili sa pagitan ng pagiging ama sa aking anak o pagiging tagapagligtas sa aking apo. Ngayon, tahimik na ang bahay. Hindi na ito ang nakabibinging katahimikan na dulot ng takot o pangamba. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Ang uri ng katahimikan na mararamdaman mo kapag humupad na ang unos at sumisilip na ang haring araw sa pagitan ng mga ulap. Nasa beranda ako ngayon, nakaupo sa aking paboritong tumba-tumba. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Barako, matapang. Tulad ng kailangan kong maging matapang sa bawat araw na dumarating. Pinagmamasdan ko si Miguel sa bakuran. Naglalaro siya kasama ang aso naming si Bantay. Malaki na ang pinagbago ng batang ito. Kung dati ay parati siyang nakayuko, takot magsalita, at laging nagtatago sa likod ng sofa, ngayon nakikita ko na ang ngiti sa kanyang mga labi, tunay na ngiti, yung ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Lolo, lolo, tawag niya sa akin habang kumakaway. Tingnan mo po si Bantay, ang bilis tumakbo. Kumaway ako pabalik. Huwag kang masyadong magpapawis po, kakain na tayo mamaya. Napakasarap pakinggan ng kanyang tawa. Para itong musika na matagal kong ipinagkait sa tahanang ito. Hindi naging madali ang simula namin. Noong mga unang buwan, matapos ang paglilitis, madalas akong magising sa gabi dahil sa iyak ni Miguel. Hinahanap niya ang kanyang ina. Hinahanap niya si Isabel. Kahit pa hindi naging mabuti ang trato nila sa kanya, magulang pa rin niya ang mga ito. At masakit iyon para sa isang bata. Doon ko kailangang maging matatag, hindi ko siya pwedeng pagsinungalingan, pero hindi ko rin pwedeng itanim sa puso niya ang galit. Naalala ko noong isang gabi, tinanong niya ako habang naghahanda kami ng hapunan. Pritong isda at ginisang munggo ang ulam namin noon. Simple lang, pero masarap dahil sabay kaming kumakain. Lo, sabi niya sa mahina at nanginginig na boses, masama po ba akong anak? Kaya po ba nila ako iniwan? Ibinaba ko ang aking kutsara. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi, Miguel, hindi. Hinding-hindi. Inulit ko pa ng ilang beses para tumatak sa isip niya. Mabuti kang bata. Walang mali sa iyo. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang liit ng kamay niya, pero ang bigat ng pasan niyang dalahin. Ang mga magulang mo, si Marco at si Isabel, naligaw sila ng landas. May mga desisyon silang ginawa na mali. At sa buhay, apo, lahat ng desisyon ay may kapalit. Nasa lugar sila ngayon kung saan kailangan nilang pagbayaran ang mga pagkakamaling iyon. Hindi dahil hindi ka nila mahal, kundi dahil kailangan nilang matuto. Hindi ko alam kung naintindihan niya lahat ng sinabi ko nung gabing iyon, pero nakita ko ang pagluwag ng kanyang balikat. Tila nabawasan ang bigat na dinadala niya. Simula noon, unti-unti kaming bumuo ng sarili naming mundo. Tuwing umaga, sabay kaming naglalakad papunta sa eskwelahan niya sa bayan. Hawak kamay. Hindi ko na kailangan ang magarang sasakyan. Ang simpleng paglalakad kasama ang aking apo ay sapat na para maramdaman ko ang yaman ng buhay. Pagkatapos ko siyang ihatid, dadaan ako sa palengke, bibili ng sariwang gulay at isda. Nakakausap ko na rin ang mga kapitbahay. Dati umiiwas sila sa akin dahil sa kayabangan ni Marco at kasungitan ni Isabel. Ngayon ay binabati na nila ako ng magandang umaga, Mang Mateo, na may kasamang ngiti. Pumalik ang respeto.
Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa nakita nilang paninindigan ko. Noong nakaraang linggo, nagpunta kami sa isang plant nursery. Gusto kong may gawin kaming espesyal ni Miguel, isang bagay na magsisilbing tanda ng aming bagong simula. Bumili kami ng isang punla ng Nara. Bakit Nara? Dahil ito ang pambansang puno natin. Matibay, matatag, kahit anong bagyo ang dumaan, hindi ito basta-basta natutumba. At higit sa lahat, ito ay nagbibigay ng lilim sa mga susunod na henerasyon. Gusto kong maging katulad ng Nara si Miguel. Nagbayad ako ng 500 piso para sa punla at pataba. Maliit na halaga. Pero ang kahulugan nito ay hindi matutumbasan ng kahit anong salapi sa bangko. Kahapon ng hapon, habang palubog ang araw, dinala namin ang punla sa gitna ng bakuran. Doon sa pwesto kung saan dating nakaparada ang mamahaling sasakyan ni Marco na ngayon ay naibenta na namin pambayad sa mga danyos. Kumuha ako ng pala. Kumuha rin si Miguel ng maliit na panghukay. Lo, ang tigas po ng lupa, reklamo niya habang pinapawisan. Tumawa ako ng mahina. Ganyan talaga, Apo. Lahat ng bagay na mahalaga, pinaghihirapan. Kung gusto mong tumubo ng maayos ang puno, kailangan mong ihanda ang lupa ng mabuti. Kailangan mong magbungkal. Tinulungan ko siya. Sabay naming binungkal ang lupa. Nadumihan ang aming mga kamay. Amoy lupa, amoy pawis, pero napakasarap sa pakiramdam. Ito ang amoy ng trabaho, ang amoy ng buhay. Nang mailagay na namin ang punla sa hukay, tinabunan namin ito ng lupa ng dahan-dahan, parang nagpapatulog ng sanggol. Lo, tawag ni Miguel habang pinapagpag ang kanyang mga kamay. Gaano katagal bago lumaki ito? Tumingala ako sa kanya at ngumiti. Matagal, Apo. Taon ang bibilangin. Baka nga hindi ko na maabutang malaki ito. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya, kaya agad akong nagpatuloy. Pero ayos lang yon, dahil ang punong ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa iyo at para sa magiging mga anak mo balang araw. Kapag malaki ka na at wala na si Lolo, titingin ka sa punong ito. Maaalala mo na minsan, sa gitna ng unos ng buhay natin, pinili nating magtanim. Pinili nating mabuhay. Niyakap ako ni Miguel ng mahigpit. Mahal kita, Lolo. Mahal din kita, Apo. Higit pa sa buhay ko, napapaisip ako madalas. Kung hindi ako tumawag sa 911 nung gabing yon, kung pinairal ko ang awa sa aking anak na si Marco, nasaan kaya kami ngayon? Siguro ay wala na ako sa mundong ito, o baka naman ay buhay nga ako, pero nakakulong sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at takot. At si Miguel? Ano ang mangyayari sa kanya? Lalaki siyang naniniwala na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Lalaki siyang walang pagpapahalaga sa pamilya. Masakit na makita ang sarili mong anak sa kulungan. Araw-araw, dinadala ko ang sakit na iyon. Walang magulang ang nangangarap na makita ang kanyang anak sa likod ng rihas. Pero may kapayapaan sa aking puso dahil alam kong ginawa ko ang tama. Ang tama ay hindi laging madali. Madalas, ito ang pinakamahirap na daan, pero ito lang ang tanging daan na magbibigay sa iyo ng mahimbing na tulog sa gabi. Tinuruan ko si Marco noon kung paano magpayaman. Iyon ang pagkakamali ko. Nakalimutan ko siyang turuan kung paano magpakatao. Kaya kay Miguel, iba na ang gagawin ko. Hindi ko siya pamamanahan ng limpak-limpak na salapi na galing sa masama. Ang ipapamana ko sa kanya ay ang dangal, ang prinsipyo, ang kakayahang tumindig para sa katotohanan kahit pa nanginginig ang iyong tuhod sa takot. Tiningnan ko muli ang maliit na Nara sa bakuran. Ang liit pa nito. Marupok pa ang mga sanga, pero buhay na buhay ang mga dahon nito na sumasayaw sa hangin. Pero, parang si Miguel. Bata pa, marami pang pagdadaanan, pero may pag-asa na, may kinabukasan na. Tumayo ako mula sa tumba-tumba, masakit na ang likod ko. Ramdam ko na ang edad sa bawat buto ko. Pero magaan ang pakiramdam ko. Pumasok na ako sa loob ng bahay para ihanda ang aming hapunan. Sinigang na baboy ang lulutuin ko. Paborito yon ni Miguel. Gusto niya yung maasim na maasim, yung napapapikit ka sa asim ng sampalok. Habang naghihiwa ako ng kamatis at sibuyas sa kusina, napatingin ako sa litrato ng yumao kong asawa na nakasabit sa dingding. Mahal, bulong ko sa hangin. Ayos na kami.
Nailigtas ko ang apo natin. Pasensya ka na kay Marco. Ginawa ko lang ang kailangan. Alam kong kung nasaan man siya ngayon, nakangiti siya. Ito ang huling kabanata ng madilim na bahagi ng aming buhay. Pero ito rin ang unang kabanata ng bago naming kwento. Isang kwento ng pagbangon. Isang kwento ng pagmamahal na hindi nasusukat sa dugo kundi sa paggawa ng tama. Bukas, Linggo, magsisimba kami ni Miguel. Pagkatapos, kakain kami ng sorbetes sa plaza. Yung nasa tinapay. Simple lang, pero sapat na dahil sa huli, hindi ang yaman ang nagpapasaya sa tao, kundi ang pagkakaroon ng payapang isipan at pusong malinis. Heto na si Miguel, tumatakbo papasok ng bahay, puno ng putik ang sapatos, pero puno rin ng tawa ang bibig. "Lolo, gutom na ako." Oo na, maghugas ka na ng kamay," sagot ko habang natatawa. Ito ang buhay ko ngayon, at hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Dito nagtatapos ang aming pagluha, at dito nagsisimula ang aming pag-asa, gaya ng punong narra, matatag, buhay, at higit sa lahat, malaya.